Eto na po, inilabas na ng Amerika at ng FBI ang larawan ng di umano'y pinaghihinalaang sniper na pumaslang kay Charlie Kirk na nakita sa bubong mismo ng Utah University. Sino nga ba ang taong ito at ano-ano na ang mga impormasyon na nakuha ng FBI patungkol sa kanya? Eto po, makikita natin ang isang CCTV footage kung saan nakita di umano ang isang suspect na naglalakad sa mga kabahayan. Kapansin-pansin po, nakakaiba ang kanyang paglalakad dahil parang siya ay pilay. Sabi po ng ilang mga komento, maaaring ang taong iyan ay may tinatago sa kanyang pantalon. Marahil ang tinatago niya dyan ay yung baril na ginamit niya para paslangin si Charlie Kirk. So kuha po ang CCTV footage na yan bago po nangyari ang di umano'y pamamaril. At marami pa po tayong titignan ngayon ng mga CCTV footage at mga kuha sa cellphone na nagpapatunay na ang taong ito talaga ang pumaslang sa sikat na debater na si Charlie Kirk. Pero bago po natin umpisan ang lahat ng yan, ay hinihiling ko pong i-like nyo na ang video na ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. So ito po ang nangyari bago po nabaril si Charlie Kirk. Around 11:52 AM, mayroong nakakuha ng video sa building ng Utah University. At nakita po nila doon sa video, etong tila ba mayroong taong nakadapa. Ayan po, makikita natin dyan na kitang-kita naman na mayroong something sa building or sa rooftop nito. Isang estudyante po ang nakakuha ng videong ito. At maririnig sa recording ng kanyang video na siya ay nagtatanong kung meron bang nakadapa doon sa building pero hindi masyadong pinansin ng kanyang mga kasamahan ang kanyang katanungan. At nung pinuntahan po ng FBI at ng investigador ang lokasyon na ito, na-analyze po nila na it's a perfect spot para makita ng sniper na malinaw si Charlie Kirk habang nagsasalita at gawin ang kanyang pamamaril. So medyo nagantay pa ng ilang minuto ang sniper sa rooftop at pagsapit po ng 12:15 PM, dumating si Charlie Kirk sa crowd at ito ay kumaway at nabigay ng mga sombrero. And 5 minutes after that, pagsapit po ng 12:20 PM, habang nagsasalita si Charlie Kirk at nag-explain sa crowd, biglang may narinig na malakas na putok ng baril. At ito, nagkagulo na ang mga tao dahil nakita nila na tamaan na si Charlie Kirk sa leeg. So eventually, nagkagulo po ang mga tao. Nagsigawan, nagtakbuhan at nabalot ng takot. At yung rescue team naman ay dali-daling dinala si Charlie Kirk sa hospital. Pero alam naman natin na talagang hindi na siya tuluyan pang nailigtas. So habang nagkakagulo po ang mga tao, yung ilan sa kanila ay kumukuha ng video which is natural na ginagawa ng marami sa atin. At good thing, buti na lang, mayroong kumukuha ng video. Dahil sa video na yon, nahagip po ang pinaghihinalaang sniper na tila ba tumatakas doon mula sa kanyang pwesto sa bubong. So ayan po, kitang-kita sa video na nagmamadali itong umalis habang nagkakagulo ang mga tao. So natrack po agad ng FBI ang kanyang movement. Base sa mga CCTV footage ng mga bahay, siya ay tumakbo po sa mga kabahayan malapit doon sa campus. At pagkatapos sa kabahayan, siya ay tumakbo sa tila ba isang magubat or masukal na lugar. At doon po natagpuan ang di umano'y ginamit na baril ng naturang sniper. At eto na po ang ginamit na baril ng di umano'y pumaslang kay Charlie Kirk na iniwan na lang sa kagubatan na natagpuan po ng FBI. Ang katotohanan po niyan, ang baril na ito ay pang-hunting para sa mga hayop. And it's an old model. Pero kahit na old model, sobrang lakas pa rin talaga ng baril na ito. Ito raw ay high-powered bolt action hunting rifle. At ang kanyang pangalan ay 30-06 caliber bolt action hunting rifle. Ayon po sa Common News, mayroon daw natagpuan ng mga mensahe sa mga bala ng baril na ito. At ang mensahe ay mayroong kinalaman sa pagiging totoong malaya ng Amerika at patungkol sa mga trans.